Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya. Welcome back. At narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Magagawa kayang pumanig ni Ponggay kinatanggol dahil sa kanyang mga nalaman. Abangan natin yan sa dulo ng bidyong ito. Uminit muli ang ulo ni Miguelito nang makita niyang kumakain si Santino sa mesa at suot pa ang kanyang damit. Agad naman itong hinubad ni Santino at tinapong kay Miguelito. Galit na galit naman si Jackie at sinabihan si Santino na bastos. Agad itong sinapak ni Miguelito ngunit agad namang bumawi itong si Santino at nagbitaw ng isang malakas na suntok na siyang ikinabagsak ni Miguelito. Maya-maya pa ay mapapansin nilang inaatake sa puso si Don Gustavo. Sa kabilang banda, nagtagumpay si Natanggol na maitakas si Don Julio. Kaya naman labis ang pasasalamat ni Don Julio, Kinatanggol at Ramon at pati sa tropa ni Tanggol dahil buong akala niya nga ito na ang kanyang magiging katapusan. Sinabi ni Tanggol na nangako sila na ililigtas nila ito kasama ang kanyang nanay Tess. At matapos ito ay naghahanda na nga sila upang mailigtas si Marites mula sa kamay ni Rigor. Doon nga sa San Dimas. Habang si Marites naman ay iniligtas ng kanyang mga kapitbahay nang ito'y ikulong ni Rigor sa kanilang kwarto at pinatakas mula sa impyernong bahay ni Rigor. Samantala, bumalik ang buong pwersa ng kapulisan ng luhaan dahil natakasan sila ni Tanggol at Don Julio kasama si Ramon. Galit na galit si Rigor sa mga nangyari at dito sinisi niya si Hector na inuna ang yabang na hindi umano papalpak sa paglipat kay Don Julio sa City Jail. Itinuro naman agad ni Hector si Ponggay dahil pinatakas ito si Tanggol. Nasermo na naman ni Rigor si Ponggay at tinanong ito kung totoo bang may pagkakataon na ito para barili si Tanggol pero hindi nito ginawa. Inamin naman ito ni Ponggay kaya tinawag ni Rigor ang kanyang mga tauhan na mga walang kwenta. Pinahiya naman ni Hector si Ponggay sa kanyang mga kasamahan at sinabing hindi nito ginagamit ang kanyang utak. Naiyak naman si Ponggay at sinisi ang kanyang sarili. Dito sinabi ni Ponggay sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para makabawi at maitama ang kanyang pagkakamali. Kaya naman mag-isa niyang sinugod si Natanggol sa hideout. Target niyang hulihin si Natanggol at ibalik sa kulungan. Naabutan ni Ponggay si Natanggol habang nag-uusap. Narinig ni Ponggay ang sinabi ni Tanggol na ito na ang tamang panahon para sila'y magbagong buhay at labanan lahat ng politiko na gumagawa ng masama sa City Hall. Kahit na nga positibo ang narinig ni Ponggay, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang misyon na arestuhin at ibalik sa kulungan si Natanggol. Agad siyang pumasok at pinataas niya ng kamay si Natanggol pero hindi niya inaasahang madedehado siya dahil mas marami si Natanggol. Tinutukan naman ni Tanggol si Ponggay at sinabing ibaba ang kanyang baril. Nagmatigas si Ponggay at giniit na kapag hindi sila sumuko ay magkakamatayan sila doon. Ngunit maya-maya pa ay magsasalita si Tanggol at ipapaliwanag kay Ponggay ang kanilang tunay na ipinagpapakipaglaban. Kung gusto umano ni Ponggay ay siya mismo ang mag-imbestiga tungkol sa mga tunay na baho at kulay ng mga gerero. Dito matatauhan si Ponggay at gagawin niya ang sinabi ni Tanggol na hindi kalaunan ay malalaman niya nga ang buong katotohanan dahil malalaman niya ang tungkol sa dayaan at tungkol sa mga maanumalyang ginagawa ng mga gerero sa City Hall. Kaya namang kapamilya, tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FBJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.